Mga kwento ni Felmo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Buenacer. Medyo kakaibang kwento ko na ito. At sa tingin ko, iilan lamang ang narinig kong kwento sa iba't ibang platform na may kaugnay sa ganito. Yung senaryo pa lamang ay sobrang layo na nito kumpara sa iba. Maliban na lamang sa ito ay kwentong aswang. Inaasahan ko na habang binibigyang buhay kong lahat, kakamuhian niyo ako. Pariwara ako, balasubas, at kawatan ako noong mga panahon na yon. Hindi ko na ikakaila na magkakaroon kayo ng iba't ibang opinyon. May maniniwala, merong hindi. Pero kung ganoon kayo, ganun din ako. Pero noon ito, nang wala pa akong karanasan. Pagkatapos akong magkaroon ng tagpo sa mga usaping katulad ng nilalatag dito sa channel na ito, naging sarado ng isip ko. Naniwala ako sa mga ganitong klaseng nilalang. Ganoon naman, di ba? Doon lamang tayo makaka-realize kapag natunghayan na yung kwentong kanto ay totoo pa lang talaga kapag tayo nang nakaranas. Late 90s na mangyari ito. Dahil sa kakapusan, impluwensya ng barkada at droga. Ako po ay hindi nalalayo sa kabataang may malawak na saklaw sa kabulastugan na siya namang humantong sa pagiging malala at hindi inaasang nasangkot sa isang krimen. Kami ng mga kaibigan ko. Isa akong convict. Pero napakaselan ng kwentong ito. Bagay na tinago ko ang totoo kong pangalan. Maging ang ibang mababanggit dito. Alam niyo na siguro ang dahilan. Nangunguna na dyan ang reputasyon ko at ng iba pa. Hindi naman pagpatay ang hatol kasi nga wala namang namatay nun. Maliban na lamang sa nagkasugat ng malala ang biktima. Nagkaroon ng parol kung kaya't nagawa naming makalabas nun. Kung ano-anong racket ang pinasok ko nun, matustusan lamang ang layaw ko. Layas akong tao. Kaya't kung saan-saan na lamang ako nakakarating nun, nawari ba'y asong walang may-ari. Nasa edad 18 taong gulang ata ako nun. Hindi naman pwedeng bata pa ako gawa ng naikulong talaga ako sa nasabing krimen. Pero ang hindi ko lang matanggap ay kung ano ang totoong nangyari. Taliwas talagang lumabas sa investigasyon. May kasalanan ako maging ang mga kasama ko pero coincidence yung krimen na yon. Kumbaga, nagkataong naroroon din kami kung kaya sa amin bumagsak lahat ng paratang. Hindi talaga kami ang may sala, pero ayaw maniwala ng sino mang kinauukulan sa mga bagay na hindi umiiral. Matapos maghiwalay ng mga magulang ko, para na ring hiniwalayan ako noon ng pag-asa. Naiwan ako sa pangangalaga ng nanay ko na siya namang ubod ng duming pagkababae. Bayaran si nanay mga kagiliw sa lugar ng Novaliches. Doon kasi kami nakatira ng mga panahon na yon. Dati pa, bayaran na talaga siya at nagbago na makilalang tatay ko. Pero walang saysay pa rin ang pagsasama nila. Mas bata kasi ang tatay ko kaya alam niyo na. Kahalayan lamang ang tumatakbo sa isip siguro nito noon. Naisilang na ako at nagkaroon ng kamalayan bago sila maghiwalay. Nung wala ng tatay, lagi akong naiiwan sa bahay. Ang nag-aalaga sa akin ay yun namang binabaing kaibigan ng nanay na wala namang ibang ginawa kundi ang abusuin ang pagkalalaki ko sa ganung edad. Pinagsasamantalahan ako. Wala lang naman sa akin yung gawa ng wala din naman akong pake. Kumbaga, good as usual lang kahit nakakasuklam talaga. Habang lumalaki ako, may bisyo na ako noon. Mula edad 10 ay naninigarilyo na ako. Marami akong kaibigan.
Mga tambay noon sa kabaan ng Quirino Highway na mambabakal. Ang mga ito ay tinawag na rag boys. Kung minsan, nagtitinda sila ng sentimong basahan sa mga jeepney driver at kung minsan naman ay sumisingot ng rabi. Kaya general ng pangalan ng grupo nila na para bang medyo marangal pa. Ang rag boys. Hanggang sa katagalan, nakasama na rin nila ako. Kadalasan sa mga ito, mga kapitbahay namin. Yung mga batang may kapareha ding sitwasyon sa akin. Nung isang beses nga, nahuli kami. Pero napakawalan din gawa ng bata pa kami noon. Hindi ko alam kung bakit sobrang hirap talaga tingnan ng sistema ng mga tao sa amin ng mga panahong yon. Kahit sa ibang baryo naman ganun din eh. May mga naluklok naman sa gobyerno na nagbigay ng paasa sa amin pero walang nangyari. Siguro, mula pa sa pag-uso ng Republika at Demokratikong Bansa, isang presidente lamang ata yung pinakamatino at nagbigay ng maliwanag na landas para sa mga tao. Pero ano ba itong nangyari ngayon? Bakit parang nagbalit ulit sa dati? Hindi ito pamumulitika, Sir Seth. Gaya ng sinabi ko, naging pusakal ako dahil sa impluwensya ng kapaligiran. Ngayon ang tanong, bakit? Di ba papasok na sa isip natin ang pinakapunot dulo? Saan? Dahil ba sa mga magulang ko? Dahil sa akin? Dahil sa maduming pamayanan? Posible pero may malaking bahagi din dito ang gobyerno. Ayun na nga. Yung mga yon din ang naging kasama ko nang pasukin na namin ang mas malalang senaryo. Talamak ng droga noon at syempre, talamak na rin ang nakawan. Nakaw dito, nakaw doon at nakaw kahit pa sa kapitbahay. Kami ang mga yon. May naging amain ako noon. Hindi ko alam kung saan napulot ito ng nanay ko pero para bang nagwapuhan ng nanay ko sa kanya. Samantalang mukha pa lang na kahit aso maggugulat at matatakot nun. Itago na lamang natin siya sa pangalang Peter. Peter lang dahil hindi ko alam kung ginagalang. Walang tatay-tatay sa akin nun. Ganun ako dati. May edad na itong si Peter. Tingin ko ay nasa 50 na ata yon. Tsaka sa pagkakaalam ko noon, mayaman. Napabago nito ang bahay namin. Yung dati na parang konting lindol ay guguho na. Nung dumating siya, matibay na. Pinalagyan pa ng firewall para hindi umano madamay sakaling may sakuna sa kapitbahay. Lumalabas na parang naging duplex yun kung sa subdivision pa. Nasa pinakakanto kasing tirahan namin. Pero sobrang buraot niya. Hindi nagbibigay ng pera sa nanay. Ang naitulong niya lang ay ang pagpapatay ng bagong bahay. Para bang pinagawa lamang yun para sa kanyang sarili. Tapos sustento lamang sa amin ng kakarampot. Parang ding walang pinag-iba sa dati naming estado. Minsan ay nagkakausap kami ni Peter. Yun ang mga pagkakataon na siyang nagbubukas ng usapan. Para kasing pipi yung taong ito. May yakaban namang halos isang araw yun ay hindi nagsasalita pero kapag gabi naman, kasabay siya ng nanay ko sa pag-ungol. Hanggang sa noong tumatagal, papangit ng papangit ang ugali nito. Kung gaano kasaklap ang itsura, yun din ang sumasalamin sa ugali niya. Tapos, wala ito minsan. At sa tuwing wala ito, pagbalik para bang bumabait yun. Gabi ito kung umalis tapos bumabalik kada madaling araw. Natanong ko naman ang nanay dito pero ayon sa kanya, sa negosyo mano. Nagkakaroon ako ng kuryosidad noon na alamin ang negosyo nito. Kahit papano'y mapanatag ako gawa ng baka mamaya, di ba? Illegal pala yun. Ginagawa lamang bunkhouse yung lugar namin. Malay nyo, kunin niya akong kanang kamay. Sinundan ko nang umalis yun. Malayo ang pinuntahan niya. Umabot siya ng Caloocan at sa Fairview siya pumuslit sandali. Baliuna, sumasakay ng jeep. Tapos kapag nakarating sa Fairview ay bumababa at tumatambay muna ito sa bulwagan ng kabubukas ng SM Fairview.
Nakaupo lamang sa mahabang upuang simento at naninigarilyo nun. Tapos mga 1 oras ata, sasakay na ito ng taxi. Bakit ko alam na hanggang Caloocan nakakarating? Dahil sa kaibigan ko yon. Pinasundan ko. May isa pagka-intelligence kasi kami ng grupo ko. Mga kawatan nga, di ba, kaya matik, naroroon ang satellite person namin. Ang pangalan ng kaibigan kong ito ay itago na lamang nating Baldo. Baldo na lang, gawa ng malaking tao yon, na parabang nakatira lagi sa may kusina at butod na butod ang tiyan. Hindi niya daw sinusundan ito matapos nun. Basta pumapasok daw ito sa isang subdivision. Hindi naging sapat sa akin ang lahat. Animoy aklat na may ilang pahinang pinunit nun. Yun bang nabagabag ka sa kung anong nilalaman ng mga napunit na yon? Ako na ang nagkusa. Inabangan ko na lamang ito. Alam ko kasi ang mga araw kung kailan ito umaalis. Nauuna ako sa kanya pero halos hating gabi na siya nang makarating. Nakatago lamang ako noon sa labas, sa kanto ng sinasabing subdivision. Para bang pulubi na may karton pang nakalatag sa sahig ng isang pasilidad. Tugyot ang itsura ko noon. Buhagag ang buhok. Kung makatotohanang madumi talaga para hindi maghinala at hindi ako makilala. Amoy kambing pa nga ako noon eh. Kasi ang loko nitong isang kaibigan ko na itago na lamang nating Ethan. Yung damit ng tatay niyang ipinasuot sa akin. Tapos magbabakal kaya yon. Walang labalabang damit. Napakabilis ng lakad ni Peter. Wala namang hadlang doon. Walang gwardya. Kaya sinundan ko siya ng may ilang distansya na ito. Pero ang diskarte ko noon, pahinto-hinto at ukay sa mga basurahan. Hanggang sa may isang bahay doon na pinasok niya. Wari ba siyang nagmamay-ari nito? Nakita ko kasing tila binuksan niya yon gamit ang susi. Siyempre, iba-iba kaagad ang lumilipad sa diwa ko. Baka may kung anong sekreto ito na napakaselan. Lalo na noong bago pumasok. Saglit pa itong nagpapalinga sa labas. Tingin ko, sindikado ka ito. Ramdam ko na noon na abot kamay ko na ang kasagutan. Ano at sino ang animal na to sa likod ng pagiging amain ko? Ilang saglit noon ay may pumarang isang sasakyan. Kulay itim na sedan ito. Sa tapat ito mismo ng bahay na yon. Kaya naman bahagya akong lumayo ng konti at kunwari kumakain ako ng napulot kong basura. Pero ang totoo, binili ko lamang na pansit yon na may kasamang bola-bola at 2 tuhog ng fishball. May lumabas sa sasakyan nun. 2. Ang isa, ito yung driver habang yung isa naman ay yung matandang babae. Parang kamukha ito ni Peter. Kaya naisip kong baka nanay o kapatid niya yon. Yung driver ay nagtungo sa tail door o trunk. Binuksan ito at may binuhat itong isang bagay na wari ko ba'y parang isang tao. Nakasilid yun sa malaking plastic bag na kulay itim. Kinabahan ako nun. Pero pinapanatili ko ang pagiging kalmado habang patuloy sa pagkain. Nagmamadaling dinala yung kung anong yun sa bahay. Yung matandang babae naman, nakangisi pa ito na wari natutuwa. Naroroon ng pagdududa ko. Ramdam kong may anomalya talagang nangyayari nun. Maliban sa naiisip ko, para bang kriminal din ang amain ko. Kidnapper pa. May iskinitang bahay na yon. Napipili kong susihin ito. Baka kasi may bahagi ng bahay na masisilip ko ang loob nun. Sobrang kalmado pa ako nun pero syempre, habang papasok sa iskinita, inaalam ko na rin noon ang direksyon kung saan ako tatakbo kung sakaling mahuli. Hanggang sa bigla na akong kabahan. Sobrang lakas na ng pagkabog ng dibdib ko. Alam niyo, yun pa lang ang mga pagkakataon na kinabahan ako sa lahat ng karanasan ko sa pagtiktik.
doon talaga nagkaroon ng daga ang dibdib ko nun. Gumagapang pa ako sa pagitan ng dingding ng bahay at tanim. Tanim na kung anong meron at sobrang kakate. Hanggang sa makarinig ako ng merong nag-uusap. Natapat ako noon sa isang bintana na jealousy. May konting siwang pero may harang na grilsyon na kinakapitan naman ng screen para sa lamok. Kaya naman hindi gaano malinaw sa akin ang kung anong nasa loob. May malaking lamesa ron. Nakapatong ang buhat-buhat ng driver. Ang ginawa ko, kinuha ko ang Swiss knife ko. Kinalikot ko yung screen. Dahan-dahan lang gawa ng konting pagkakamali ay talagang takbuhan na pagkatapos nun. May kadikit pa namang bahay ron. Magkakapareha lang naman ang bahay at may nakita pa akong chicks na nasa itaas na nakadungaw sa may railings. Mabuti at madilim sa bahagi kung saan ako naroroon. Tsaka malaking tulong din yung mga halaman kahit makakati pa. Hanggang sa nakagawa ako ng butas. At dito ko na malinaw na nakikita ang loob. Kahit limitado kasi nga, hanggang bewang lamang ang nakita ko at yung lamesa. Pero sapat na yun para malaman ang pinaggagawa nila sa loob. Nagtatawanan pa sila. Tapos ilang saglit lamang nun, bahagyang kumulimlim ang loob na para bang tinabunan ng plastik ang ilaw. Nagkulay pula bahagya yon. Pero kahit magkaganon, nakikita ko pa rin sila. Hanggang sa yung tawanan na yon ay napalitan ng saglit na katahimikan. Mga minuto ang nakalipas, binuksan yung bag. Sa maniwala man kayo o sa hindi, napatakip na lamang ako ng bibig nun. Tama ako ng hinala. Tao ang laman. Babae ito at sa tingin ko ay kaidaran ko lang. Patay na yon. Duguan. At nakikita ko ang leg nito na may malaking hiwa. Nakadilat ang mga mata habang nakabuka ang bibig na para bang pinuwersa ang pagkamatay nun. Narinig ko ulit ang pag-uusap, pero mas mahina na ito. Noong tumagal, ang mga boses nila ay para bang naging iba. Yung tipong para bang nasa loob ng kulob na lugar. Nagboses gasgas ng konti na parang galing sa ilalim ng lupa. Nakikita ko ang paggalaw ng mga kamay nila. Kilala ko ang postura ni Peter kahit kalahati lamang sa katawan ng nakikita ko noon. Siya yung nasa uluhan banda. Sa hindi ko malamang dahilan, bigla na lang ginulgol ang leeg ng labi. Inihiwalay ito sa katawan niya. Kitang-kita ko na pinatayo pa ang ulo at nakaharap mismo ito sa kung saan ako nakasilip noon. Napapamura na lamang ako. Gusto ko nang umalis pero namumutawi sa isipan ko ang abangan ang pwedeng sumunod na mangyari. Hanggang sa biglang yumuko itong si Peter. Dinilaan yung bandang pinagputulan ng ulo. Nanlaki ang mga mata ko, Sir Seth. Gawa ng yung pangit na mukha nito ay mas pumangit pa, na para bang halimaw yon. Mabilis tumakbo sa isip ko na mga aswang ang naroroon sa loob. Nakakarimarim yung nakikita ko. Para bang naghihiwa ng parte ng litsyong baboy ang mga yon, habang pinagpapasapasahan ng patalim at kung hindi ako nagkakamali, ang maliliit na piraso na kinuha nila sa laman ng tao, kinakain nila. Rinig na rinig ko ang pagsagapsap ng bibig nila. Kasabay naman ito ang mahinang pag-ungol na animoy na sasarapan. Napakabaho ng sumisingaw doon sa siwang na para bang bulok na hayop. Hindi naman pwedeng yung kinakain nila dahil alam ko namang sariwa yon.
Sa tingin ko ay galing sa pagiging aswang nila yon. Sa itsura pa lamang kasi parang napakabaho na nila tingnan. Tapos medyo maalinsangan pa nun. Hanggang sa nagsalita na si Peter. Nakakapanindig balahibo ang boses nito. Ang sabi niya, saan daw nakuha ang labi? Ang sabi naman ng driver, nadaanan lang namin sa kahabaan ng San Jose. Tatambay-tambay kasi. Sa susunod, sa ibang lugar naman, Peter. Huwag palagi dito. Kahit papano, nag-iisip din tong kapatid mo. Akalain niyo mga kagiliw, dinukot lamang nila yon sa daanan at sa tingin ko sa postura ng babae na nadukot. Parang pagala-gala lamang ito. Yun bang baliw? Madumi talagang litera ng damit niya. Hindi ko na maatim ang kabalintunahang yon. Sumuka talaga ako at dahil sa pagpipigil ko noon, sa ilong ko ito lumabas. At dahil na rin sa medyo may likang ingay ito, kaya wala na akong ginawa pa noon kung hindi ang umalis na lamang. Balisa. Bagsak ang balikat. Takot ang mukha at namumutla ako noon habang papauwi. Umulan pa, pero hindi ko alintana ang ulan noon. Para bang wala akong kaluluwa. Animoy lutang at lumilipad ang diwa ko noon. Sa maniwala man kayo o sa hindi, nakakita ako ng tunay na mukha ng aswang. Hindi man yun kompleto pero sa isip ko, na ilalarawan ko ng kabuuan nito. At doon ko napagtanto na totoo sila. Hindi ako dumiretso sa amin. Doon ako sa bahay ng kaibigan kong si Baldo. May tambayan kami sa likod ng bahay nila. Hindi makapaniwala si Baldo noon sa sinabi ko. Sinabihan pa akong baka tuluyan na akong nabaliw. Naganyo pa naman akong baliw noon na para bang pinanindigan ko mano. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Sa bagay, laking kalye tayo. Pero Baldo, kung ikaw lang siguro yung nasa kalagayan ko, unang bungad pa lang, tingin ko hindi mo natatapusin makita yung lahat eh. Aswang ang amain ko. Pre, kahit saan-saan na tayo nakakarating, walang dilim tayong kinatatakutan. Walang aswang. Hindi sila totoo. Ano bang nangyari sa'yo? Kailangan mo na sigurong mag-resign sa grupo, pre. Baka yan pa yung dahilan kung bakit tayo mabubuliyaso niyan. Mahirap yung sakit na yan. Ipatingin mo na at baka lumala pa. Sapakin ko yung mukha mo eh. Sarap mo eh. Hindi ako baliw. Gusto mo ng patunay? Gusto mo? Sumama ka sa akin sa susunod na pagkakataong mawala ulit yung animal na Peter na yon. Sumama ka ha? Kapag hindi, alam mo na yung mangyari sa'yo. Gagawan ko talaga ng gripo yung malaki mong tiyan na parang ang daming mikrobyo. May tira ka ba dyang bato? Pag-gamit naman ako. Bumababa na yung tama ko eh. Pasensya na po sa mga ilang nababanggit dito. Pasintabi na lamang po at baka may mga batang nakikinig. Etong si Baldo ay pinuntahan din si Asyo. Sinabi niya mga sinabi ko noon. Balitong si Asyo ay kasama din namin. Siya yung pinakamaliit at siyang madalas na ginagamit namin para madaling makapasok sa isang bahay. Ang nagustuhan ko sa kanya noon ay yun bang walang reklamo. Kawatan kasi talaga itong literal. Yun bang kahit walang kasama ay kumikilos mag-isa. Kaya nga minsan, sinisita namin to. Tapos binabantaan ko. Isasama ito ni Baldo para sa pagsama naman ni Baldo sa akin sa oras na sundan namin itong si Peter. Maging si Ethan, nahimok na rin. Nag-uusap kami noon na dapat handaan ang lahat. Kung anong diskarte ang ginawa ko, dapat ayun din ang gagawin ng kabuang grupo. Total talaga, 6 naman kaming lahat. Kaso yung 2, puro babae. Ito naman yung nagsisilbing lookout at taga-akit namin tapos tagalito. Pero pinili kong hindi isamang 2. Itago na lamang natin sila sa mga pangalang Grace at Loma. Magaganda sila. Kaya nga pamain namin ito, lalo na sa dukutan ng wallet.
Ipinaalam na lamang namin sa kanila ang gagawin namin para kahit papano hindi sila magtaka kung bakit bigla kaming nawala. Baka kasi isiping gumagawa kami ng racket na hindi sila sinasama. Nagkasundo naman kaya ay nangang nangyari. Itong dalawang babae ang nag-ayos sa amin para magmukha talaga kami nung taong palaboy. Nagkakatawanan pa nga kami noon nang matapos ng resulta. Si Baldoy nagpaiyak sa akin sa tawa noon. Para tong hinubarang bubuyog. Lahat kami noon, may kanya-kanya mga rule. Maliban na lamang sa mga babae kasi nga hindi na kinakailangan pa ng tulong nila. Baka kasi maging pabigat pa. Lalo na't mabilis ang pagtakbo talaga ang kakahantungan kung sakaling mabulyaso. Isa pa, delikado, dahil ang tirada ng mga aswang na yon, mga palaboy. Kaya naman inabisuhan ko talaga ang lahat na mag-iingat nun. Kanya-kanya ng sandata. Si Baldo, paltik na nabili sa baklaran. Si Ethan, ice pick at 2 balisong. Si Asho, bolo na singhaba ng likod niya. Doon niya kasi sinasabi dito na para bang arnis. Habang ako naman, ditambor na 3.57 at isang Swiss knife. Nasa magkakaibang parte na kami ng subdivision. Pero bago mangyari yon, pinag-aralan muna namin ang bahay ng paisa-isa. Para kahit papano, alam namin ang detalye. Simpleng puslit lang. Wala namang makakapuna gawa ng dugyot na mga postura namin noon. Talagang pagkakamalan mong hindi kami magkakakilala. Ako noon ay nasa tapat ng bahay ni Peter. Sa kabilang parte ng kalsada ito at may bahay din doon. Nasa labas ako ng bakuran. Nakahiga sa nakalatag na karton. Si Ethan, nangangalay ng basura sa may unahan. Si Asho ay may bitbit na sako na may mga palamuting lata. Kumakalansing pa yon. Ngayon, habang sinusulat ko to, hindi ko mapigilang matawa. Lalong-lalo na kay Baldo. Parang kapring nakasandal sa puno sa may gilid ng bahay. Medyo distansya kaming dalawa. Kinakalikot nito ang buhok na wari ba'y hiniwalayan ng saktong katinuan at paikot-ikot ang mga mata nun. Siyempre, alam kong pinuputakti siya ng lamok. Dagpi kasi ng dagpi yun tapos naririnig ko ang pagkabanas niya. Matagal dumating si Peter. Lampas 12:00 na ata yun bago pa dumating. Napahinto pa ito nang makita ko. Tinitigang maigi at sinabi pang pwede daw ako noong maging pagkain. Rinig na rinig ko yun kasi nagpapanggap lamang ako na tulog. Pagkapasok nito sa bahay, ilang saglit lang, dumating na ang sedan. Pero ibang kulay ng sedan na yon. Para bang pinalitan ng pintura. May kinuha din yun sa trunk ng sasakyan. Nakabalot pa rin ng black plastic bag. Ang mga kasama ko noon, unang bungad pa lamang, para bang naniwala na kaagad ang mga ito. Kahit nakahiga ako ay nakikita ko ang mga reaksyon ng mga hayop na yon. Noong makapasok na ng bahay ang lahat, nang pag-abot kaagad kami sa isang bahay, ilang distansya sa bahay ni Peter. Taguyon, walang nakatira. Sinabi ni Baldo na totoo pala talagang sinabi ko. Pero ang tanong na lamang ay kung totoo din bang mga aswang yon. Ito'y malalaman niyo mamaya. Pero bago mangyari yun, ganito yung gawin natin. Bali pa isa-isa kaming papasok sa lugar. Kanya-kanyang posisyon. Kanya-kanya ng pag-iingat. Alam ko namang mas matinik pa sa akin ang mga unggoy na yun kaya alam kong mapagkakatiwalaan sila. Mantakin nyo, matagal na kaming magnanakaw pero ni isang beses ay wala pang nakahuli sa amin. Maliban na lamang ng mga bata pa kami. Nahuli kaming nag-rugby. Kung kukunin lang siguro kami bilang asset ng gobyerno, nako, madaming mabubunyag na kabulastugan.
Katulad na lang ng droga at ang pinakamasaklap, yung korupsyon sa lugar namin. Paisa-isa na kaming nagsikilos noon. Nauna ako para na rin may batayan sila sa kanilang posisyon na patutunguhan. Nagkataon din namang lampas sa ating gabi na pabor dahil napakatahimik ng lugar. Wala ding aso na siyang maglilika ng ingay. Kung meron man ay nasa malayo ito, dahil kung may nasa malapit pa ay wala ding magagawa dahil lalasunin lamang ito ni Aiso. Isang tinapay lang na may palamang maliit na cyanide. Tiklob ka agad yon. Hanggang sa nakahanap na sila ng pwesto. Pero nakakasiguro ako na ang may magandang pwesto ay si Aiso. Pero ito din ang may pinakamabahong amoy sa amin. Sinadya yun para mamanipula ang aswang. Napag-aralan ko na noon na malakas ang kanilang pang-amoy at tama lang na ginawa ko yung masahol pa sa basurero. Mabaho din naman kasi ang aswang. Parang nakaka-relate lang sila na parang sila lang din yon. Hanggang sa nakikita kong nilatag na sa lamesa ang sisidlan. At pagkabukas nito, hindi na yung kapareha ng nakita ko na ginapitan ng patalim. Nilantakan kaagad yon. Minudmod nila ang kanilang mukha sa katawan. At kung hindi ako nagkakamali, bata ang biktima. Bata ang kinakain nila. At kitang-kita ko ang pag-inat ng laman nito sa tuwing kinakagat. Napansin ko kaagad si Ethan na umalis. Tingin ko ay hindi niya kinayang nakita niya sa loob. Habang si Baldo naman ay sumunod dito, habang nakatabon sa bibig at duwal na duwal. Ilang saglit pa, si Asyo na. Napakabilis nitong umalis. Alam ko kung saan sila patungo nun. Gawa ng kasama na yun sa napag-usapan namin. Sa labas sila ng subdivision. Yung ready na ba sa takas. Noong naging sapat na sa akin ang lahat, umalis na rin ako. At nagkita-kita nga kami sa labas nun. Lahat sila, balisa ang muka at may halong matinding panghihilakbot. Langhiya, sana hindi na lang pala ako lumapit pa. Kita ko yung lahat eh. Babaho nila. Pagkatapos yun nang maging pangit sila, basta nakakarimarim. Langhiya ka talaga, Buenacer. Sabi ni Asyo. Bakit? Kasalanan ko ba? Kasalanan niyo to eh. Kung niwala sana kayo sa akin, wala kayong matutungahayang ganun. Ikaw Baldo, ano na? Kamusta? Parang naubos ata yung kinain mong siopaw sa kasusuka. Ikaw Ethan, ang ganda tingnan no. Sarap ng kain nila. Walang naging pagtugon silang lahat. Maliban na lamang sa salitang, tara na, uwi na tayo. Sinabi ko sa kanila na kung anumang nakita namin ay sa amin na lamang yon. Pero hindi ibig sabihin noon ay palalampasin namin ito. Hahanap kami ng paraan para matigil ang pinaggagawa nila. Kumbaga isi-set up, tatawag ng kinauukulan habang pinaggagawa nilang pagbalahura ng isang tao. Parang mabubuting tao na tayo ngayon ah. O Buenacer, kailangan mo ba planong gawin to para kahit paano mapaghandaan natin? Mali mo, imbis na silang mahuli, tayo mahuli. Sabi ni Baldo. Ito na yung sinasabi ko sa inyo mga kagiliw. Kami na nga ang nadali noon. Pero iisa-isay natin kung paano ito nangyari. Bigyan niyo ako ng panahon. Maghudyat na lang ako. Kailangan ko pang malaman ng ibang transaksyon ni Peter. Baka may ibang lugar pa silang pinagpupuslitan eh. Kailangan natin makasigurado. Mga 1 buwan mula ngayon. Bakit hindi na lang natin patayin yung amain mo, Buenacer? Palihim na pagpatay ba? Para na rin matapos na to lahat. Sabat ni Ethan. Loko ka ba? Krimen na yung ginagawa natin pero ayaw na ayaw kong pumatay. Walang ni isa sa atin na may bahid ng dugo sa kamay ah. Kalma ka lang dyan Ethan. Ako na yung bahala para maging malinis yung hakbang. Paglilinaw ko naman. Para bang nakisakay na rin ang mga kaibigan ko sa kauna-unahang beses nun.
walang nangyaring pagnanakaw sa loob ng 1 buwan. Abala ako sa kakatiktik sa amain ko. Nagpapasalamat naman ako sa tulong ng madiskarte at malulupit na mga kaibigan ko. Dahil nagpapatay mali siya din ang mga ito. Lalo na kapag napapabisita sa amin kasamang 2 babae. Nalaman ko na bukod sa Caloocan, may ibang lugar pang pinupunta nitong si Peter. Sa tulong na rin ito ni Baldo. Sa Tarlac yon. Pero meron pang iba. Kaya noon ay nalilito ako kung kailan ko mapipikot ito. Hirap pa naman ang gagawin namin. Hanggang sa may isa pang lugar na tingin ko ay medyo pabor kasi nga sa may bandang Pasig yon. Napapansin kong napapadalas na ang pagtungo niya sa Pasig. Nasubaybayan ko ang lahat doon. Hanggang sa nagkasundo na kaming iakda sa tamang araw. Kami ni Baldo, Ethan, Asyo at 2 babae. Lahat kami talagang nakahanda doon. Ang bahay ng pinagpupuslitan ni Peter ay sa may Pasig. Sa liblib banda pero matao. Bali matatawag ko lang na liblib gawa ng may kakahuyan. Malapit lamang ito sa ilog. Malaking bahay na para bang bahay na ata ng kapatid ni Peter na matanda. Nga pala, yung driver pala ay asawa ng kapatid ni Peter. Nalaman namin lahat ng detalye. May yaka ba namang ang layo ng agwat ng edad kong titingnan? Sabagay, age doesn't matter naman talaga. Lalo pat aswang din ang hinayupak na yon. Ang naiisip naming plano ay yung sedan. Sundan yung sedan sa kung saan ito magdudukot ng kakainin nila. Kasi sa lugar ng Pasig, si Peter nakikisakay din sa sedan na yon. Doon lang siya nakikisabay sa kagrupo niyang kampo ng dilim. Ang pangit naman kasi i-set up ang mga ito kung sa bahay mismo. Kung ganong patay na ang biktima. Pagkaalis ng bahay nitong si Peter, sinundan namin ni Baldo. Lahat naman kami noon pero nasa magkakaibang sasakyan. Nakamotor ang mga kasama ko habang ako at si Baldo sakay ng isang taxi. Pinapasundan namin ang sedan na yon. Nagtanong pa ang nagmamaneho noon sa taxi kung bakit at ang sabi ko naman, tatay ko na ng bababae. Gusto kong mahuli sa akto kumbaga. Akalain mo Sir Seth, natuwa ang driver. Para bang gusto niya ang mangyayari. Napakaangas pa ng pagmamaneho at may pagkahanas din ito partikular sa pagtiktik o pagsunod sa isang kahina-hinalang sasakyan. Kalmado lang, hindi halata. Hanggang sa huminto ang sedan na yon malapit sa kinaroroonan ng bahay nila Peter. Bumaba yung lalaki ng kapatid ng amain ko. Tapos nakikita ko noon na parang may inoobserbahang tao. Pinahinto namin ang taxi noon pansamantala. Bumaba ako para usisain ito. Hanggang sa may kutob ako noon na yung inoobserbahang tao, ito ang bibiktimahin. Lalaki yun na nakatambay sa isang parke. Parang taong galayon. Gawa ng may bitbit itong bag, tapos ay nakaupo sa mahabang upuan na may nakalatag na karton. Bumalik yung driver ng sedan. Mabilis naman akong sumakay pabalik sa taxi. Sinabi ko kaagad kay Baldo na alam ko na kung sino ang isusunod. Tingin ko, tambay yon. Sabi naman ni Baldo, kung ganun pala ay doon na lang namin antay nito. Pero binago ko ang plano. Hahatiin namin noon ang grupo sa 2 pangkat. Ang isa, mag-aantay sa parke at kasama ko dito. Habang ang ikalawa naman ay doon banda malapit sa bahay na pinupuslitan nila Peter. Tingin ko talaga, ngayong gabi mangyari yung pagdukot eh. Diretso na muna mamang driver. Huwag mo nang sundan yung sasakyan. Kami na bahala. Ihinto mo na lang kami malapit sa simbahan. Mungkahi ko noon sa driver ng taxi. Sabi pa noon, lulubayan pala namin eh. Hindi mahuhuli ang tatay kong nangangabit noon. Sinagot ko naman siya na baka magbagat sa simbahan kaya doon na lang namin naantayin. Tumango naman yun at sinabing walang problema.
Ang totoo, doon sa simbahan kami magpapang-abot kung sakaling magbago ang plano. Kasi nga, ikalawang opsyon yon sa oras na hindi namin maaktuhan. Ganito kami katitinik kumilos, Sir Seth. May plan B kaagad. Nang makarating kami sa simbahan, naroroon na mga kasama ko. Kitang-kita ko kay Ethan noon ang pagkadismaya at sabi pa nito, "Ibig sabihin ba nito, plan B na? Nagkita na tayo eh." Tumango ako at sinabing oo. Tapos ayun, pinag-usapan na namin ang plan B. Ito na yung mahahati sa dalawang grupo. Ang dalawang babae, kasama nila Ethan at Asho. Doon sila sa bahay mag-aantay at dating gawi ito. Total ay may mga dala na silang pangbihis at pagkubli sa itsura kaya magiging palaboy ang kalalabasan nila ron. Kami naman ni Baldo, doon sa parke. Ganon din ang postura. Para lang ding palaboy pero malapit ito sa kung saan nakatambay ang biktima. Malapit lang naman ang bahay doon na pinupuslitan nila Peter. Kaya kung hindi namin ito mapipigilan, tatakbuhin lang namin ito patungo roon sa oras na madukot ng lalaking yon. Yun na, naset na ang plano. Kung kaya walang ano-anong kumilos na kami noon. Bumalik kami ni Baldo sa parke. Sila Ethan naman ay umalis na rin at tumungo sa bahay. Sobrang kampante ako noon gawa ng nararamdaman ko talagang mauhuli ng mga animal na ito. Nakahanda na ang numero na tatawagan namin noon sa kapulisan para pikot talaga kaagad. Maliban pa dyan, mapapatunayan na may aswang talaga. Tumambay na nga kami. Mga 2 benches na upo ang semento lamang ang layo namin sa lalaki. Pero ang tagal bumalik ng grupo nila Peter. Naubos na lamang yung kalahating kahan ng sigarilyo at medyo bumaba na rin ang tama ko sa droga. Si Baldo, bagot na. Panay sabi nitong baka palpak kami nun. Hanggang sa hindi ko na malaya na nakatulog na ito sa tabi ko. Nung malapit na maghating gabi, habang nakatunganga at nananaginip na gising, hindi ko na malaya noon na pumarada na palang sedan. Hindi ko napansin. Malapit na yung driver ng sedan doon sa lalaki. Dali-dali kong ginising noon si Baldo kako. "Gumising ka dyan!" Mabilis namang bumalikwas ito at sumunod sa akin noon. Nakikita kong pinagsasakmal na yung lalaki. Sumisigaw ito. Sinita ko naman yun pero nang makita ko ang mukha, Sir Seth, napahinto ako. Maging si Baldo ay napahinto rin. Aswang ang itsura nito. Yung lalaki naman, may mga sugat ito at kaagad na hinablot papasok ng sedan. Mabilis na humarurot ang sasakyang yon. Nakatikim naman ako ng malutong na kaltok mula kay Baldo. Ano ba daw ang tinutunganga ko noon? Tumakbo na si Baldo. Sumunod naman ako sa kanya. Sa likod kami ng parke dumaan. Nakikita ko pa ang sasakyan noon pero ang layo na nito. "Dalian mo!" sigaw ni Baldo. Nang makarating kami sa lugar, magulo na. May mga tao sa labas. May nagsusumigaw kasi doon na may magnanakaw. Sa kabilang bahay lang ito ng tinatambayan nila Peter. Mga kanto lamang ang pagitan. Pero malapit lang yon. Naroroon na ang sedan at alam kong naipasok na sa loob ang biktima. Napaka-komplikado nun. Nakita ko si Asho na nakapuslit malapit sa may sedan. Parang tarantang-taranta. Ito na yung sinasabi kong coincidence. Dumating ang kapulisan sa may kabilang tahanan nito. Ano ba tong nakain ko at pinasok ang bahay nila Peter nun? Naroroon ang biktima. Buhay pa ito at nakasuksok sa kanto ng sala. Parang ako pang na-set up kasi nga matapos kong makapasok noon ay nagsarang pintuan. Tapos ilang saglit lang ay nagkasigawan sila Baldo sa labas nun. Tumakas umano ang mga aswang gamit ang sedan pero dahil may nangyayaring komosyon sa kabila, may lumapit na pulis.
At dahil napansin nito na nagsisisigaw sila Baldo, kala siguro nila ay may ninanakawan din. Nagpatawag pa ng ilang kasamaan yon at paglabas ko ng bahay, ang bumungad sa akin ay sina Baldo at sinasabi nitong tumakas na raw kami. Mabilis kaming nagtatatakbo noon pero hinabol kami. Kami ang nahuli. Walang hiya talaga itong si Asyo. Doon ko palang nalaman na kaya nagkagulo. Sinubukan palang mangloob ng bahay noon ni Asyo. Nabagot ito, kaya inisip na palpak ang plano at para may mapala. Nanloob yon. Lahat ng pangyayari doon, kami ang pinaratangan. Maging yung pagkakaroon ng maraming sugat ng lalaki. Sinubukan namang ipaliwanag ng lalaki pero walang naniwala sa kanya. Pinalabas na nabaliw yon dahil sa tinamo nitong malalang sugat. Maya ka ba namang sinabi nito na dinukot siya ng aswang at dinala sa bahay na yon? Wala umano kaming kasalanan. Kami pa daw ang tutulong sana doon ayon sa lalaki. Pero dahil sa nagkataong may nakawang nangyari, madali lang nabigyang kasagutan ng lahat. Kami-kami lang din daw yon at napagkamalan lang na aswang. Nilalang na hindi umano totoo. Nahuli kami, pero ang pinagpasalamat ko lang, hindi nadamay ang dalawang babae. Pag-drug test sa amin, positive. Natural, may bisyo talaga kami noon. At dahil doon, sinara ng korte ang hukom na kaming lahat. Guilty. Araw-araw akong binibisita ng nanay. Doon ko napag-alaman na alam pala ng nanay ko na aswang si Peter. Gusto niyang hiwalayan ito, pero natatakot siyang baka patayin daw kami. Sinabi ko kay nanay ang lahat. Pinipilit kong gumawa ng kabutihan sa likod ng mga kasalanang nagawa pero ang pagtulong sana na yun, na kahit papano'y mabahiran man lamang ng kabutihan ng pagkatao ko. Ito pa ang naglaglag sa akin para makulong talaga ako nun. Kaming mga rag boys. Hanggang sa maraming buwan ang lumipas, si nanay nang bumisita, may dalang pasabog na balita ito. Patay na daw si Peter, maging ang kapatid nito at yung lalaki. Natagpuan ng mga ito sa bukiran ng Tugigaraw. Humingi kasi ng tulong si nanay. Hindi man daw maipakulong ang mga ito ay ipinapatay niya na lang sa mga biyasang albularyo. Matagal ding minatyagan si Peter na nakatoka sa amin lagi. Hanggang sa nagkaroon ng pagkakataon ng mga albularyo, ipinatumba nila mga ito. Natuwa ako. Hindi man katarungan yon para sa pagkakulong namin pero kahit papano'y naging panatag ang loob ko. Sinabi ko to sa mga kasama ko. Natuwa sila. Lumipas ang 6 na taon. Nabigyan kami ng parol. Nakalabas kami. Pero lagi namang nagre-report sa kinauukulan sa mga iniakdang araw. Hanggang sa pinalaya na kami ng tuluyan. Nagbago na kami nun. Lalo na ako. Hindi naman naghihirap ang buhay namin noon kasi nga ito palang si Peter may tinatagong pera sa bahay. Mayaman to. At ayon sa nalaman ko, taga Iloilo daw ito. Heredero ng isang prestihiyosong pamilya. Pero umalis gawa ng aswang nga siya. Niyanggaw ito ng kapatid niya na nayanggaw naman dati sa lugar ng Panay. Sa ngayon, hanggang sa alaala na lamang ang lahat. Ikinikwento ko naman ito sa mga anak ko at mga bagong kaibigan. May naniniwala at meron ding hindi. Lalo na't lulong ako sa droga noon at magnanakaw pa talaga. Tapos convict pa. Para bang napakahirap umanong timbangin kung totoo o hindi nun. Pero maniwala kayo sa akin. Kung ako man ay may ganoon kasalimuot na buhay. Totoo pa rin ang sinasabi ko. Hindi lang ako ang patunay, kung hindi maging ang mga kasama ko na naging matinik na grupo sa lugar ng Novaliches. Ang mga Rag Boys.
Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. So ngayon yung isa-shoutout natin yung mga nag-message muna. Kakabalik ko lang kasi medyo magulo yung yung membership natin. So sa next shoutout natin ayusin ko sa membership, okay? Shoutout muna sa mga nag-message. Kay Andre Gomez Custan, Sir, pa-shoutout po ako sa YouTube story mo. Gustong-gusto ko makinig ng kwento mo habang nasa trabaho. Salamat, Sir, at sana maabot mo ang 1 million. Thank you. Sir, pa-shoutout para sa ate kong niyanggaw ako and ngayon kada break time pinapakinggan ko na po kayo. From Nix Gonzales. Tapos ang kuya niya is si Ramyeses Gonzales po yung name. From Pampanga. Hello sa inyo. From Love Sakyan. Yon. Sir, pa-shoutout ako. Happy birthday sa anak ko na si Sesta Shalom Espinosa kay kag happy listening sa Sook Arevalo Iloilo from Aishi Kapawan. Hello sa inyo dyan. Sir, matagal na kami nakikinig sa iyo. Pa-shoutout naman sa susunod na video mo. Derek Villerin, Renhard Montales, Raymark Palanya. Thank you. Sir, pa-shoutout naman po kasama ko sa work kahit buntis na ikinig pa rin sa iyo. Si Melrose Esmeralda aka Laika. Salamat po sa Lindsay, sir, from Negros Occidental. From Claire Joy Asoy Juanse. Pabati, sir, kay Ann Cabis. Na-addict na po ako sa ganda ng kwento at poses. Shoutout kay Saudi Cobar. Hindi na po mamamatay sipi ko sa kwento from Taytay Gonzalodo. Thank you. Kamusta po, sir? Pa-shoutout na mga kasamahan ko na nakikinig sa'yo. Araw-araw si JR, Tiyoy lang, Noknok Idoy at Lola Jelly. Maraming salamat from Emma Buglosa. Sir, pwede mong pa-shoutout sa susunod na kwento. Fan niyo po kamo from Iloilo, more than 1 year from Eli Escarilla. And last but not the least, pa-shoutout kay Tita Alona at Asder. Naikinig po kami lagi ng mga kwento mo from Aster K. Berangke. Thank you. Ay mga kagiliw, maraming salamat. Kung naikinig niyo maulan ngayon, yon. Maraming salamat. Happy weekend po. Ingat po tayo sa ulan.